JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Danny. Taong 1964. Bacolod, Negros Occidental. Sa panahong ito, may mayamang pamilya na isa-isang nawawalan ng mga anak. Sa loob lamang ng isang taon, hindi na mahagilap ang 5. Nakipagkasundo sa otoridad, dinulog sa mas nakakataas. Ginawa naman ng aksyon, pero para bang sa patuloy na paghahanap lalo lang nawala ng pag-asa. Panahon ang lumipas, pero wala ni isa ang natagpuan hanggang sa nagpasya na manawagan sa taong bayan. Sino man ang makahanap sa mga bata ay gagantimpalaan ng malaking halaga. Libo-libo ang patong bawat ulo. Ito ang umagaw sa atensyon ng magkaibigang Danny at Roy. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo kaming mahanap ang mga anak namin. Magbabayad ako, hindi lang pera. Magbibigay ako ng lupa, alin man sa ari-arian namin. Si Roy na nakarinig. Nagningning ang mga mata. Kagad hinila ang kaibigan para pag-usapan. Ano na, tara? Malaking pera ang pinag-uusapan dito. Huwag na nating palampasin yan. Sira ulo ka pala eh. Paano nga natin mahanap? Wala tayong alam kung nasan ang mga bata. Malay ba natin kung sino yung dumukot dyan? Baka nga patay na yan eh, kaya hindi matagpuan. Tigilan mo yung pangarap na pera ha. Pati ako, masisiraan sa pangikayat mo eh. Tugon ni Danny kay Roy. Susubukan nga lang natin, di ba? Hanapin natin kung saan, malay natin. Nandyan lang sa tabi-tabi, baka tinago ng kaanak. Ang gawin natin, puntahan natin isa-isa. Mag-usisa tayo. 5 ang anak ni Madam Rosana. Kapag nahanap natin lahat, malaking pera yan pare. Maghanap ka mag-isa mo. Pulis nga hindi mahanap, ikaw pa kaya? Akala mo talaga, si Madam Auring ka ba? Manguhula ka? Lakas ang tama na to. Pare, ang bilis mo kapag pera ang pag-uusapan eh. Hindi ka man lang nag-iisip ng maayos eh. Napabuntong hininga na lamang si Danny sa tinura ng kaibigan. Nang dumako ang tingin sa kumpulan ng mga tao, nakikiramay kay Madam Rosana, hindi may tatanggin na nakaramdam ng awa. Kaso nga lang, ano pa nga ba ang maitutulong ng kagaya niya? Isa pa. Taon na ang lumipas magbula nang mawala ang lahat ng mga anak. Walang nakakaalam kung nasaan ang mga ito. Inakala ni Danny na maiintindihan ni Roy ang punto niya, pero nagkamali siya. Imbis na tumigil, patuloy sa pangungumbinsi. Pabalik-balik sa tahanan para ikayatin sa planong paghahanap. Para matigil, pumayag na lamang, sumabay sa binabalak. Napapakamot ng ulo habang pinapanood si Roy na nakikipag-usap kay Madam Rosana. Hinayaan niya ito pero laking gulat ng magsinungaling. Nagpahula kami. Ang sabi hawak ng mangkukulam ang mga bata. Hindi namin nahingi ang karagdagang impormasyon dahil biglang naimatay ang matanda. Pero bago yun, sinabi niya ang lugar. Hindi naman sana interesado si Danny. Pero nang sabihin na may kinalaman sa kulam, biglang naagaw ang atensyon. Pinunta ng magkaibigan ang lugar. Kabundukan ang bumungad. Sa lawak hindi malaman kung saan magsisimula. Nang makapag-isip, naglagay ng palatandaan kung saan sila magkikita pagkatapos. Kanya-kanya na sa pagtahak ng direksyon. Panaybuga ng hininga si Danny. Hindi sanay makipagsapalaran sa lugar na hindi pamilyar. Aminadong kinakabahan, pero may nag-udyok na magpatuloy na hanapin ang nawawalang mga bata. Lakad lang ng lakad. Sinisilip ang bawat masukal na bahagi. Tinawag ang pangalan pero walang sagot. Tumigil siya nang makaramdam ng pagod. Habang tinatanaw ang paligid, napansin ang nakasabit na peraso ng damit sa halaman. Punit. May mantsa ng dugo. Sa unahan may sapatos ng bata. Nagpatuloy sa paghahanap.
Iilan pang gamit ang nakuha kagaya ng jacket, kwintas, maging laruan. Lahat masasabing mula sa bata. Binaybay ang direksyon hanggang dumako ang tingin sa nakitang bubong. Malayo pa ang kubo pero tanaw mula sa kinakatayuan. Hindi nagtagal na sepat ang matandang babae. Nagsasampay, damit ng mga bata. Walang ibang naisip kung hindi ang mangkukulam. Nagmamadaling bumalik sa tagpuan. Kagad ibinahagi kay Roy ang natuklasan. Matanda na siya, ugod-ugod na nga eh. Madali lang to, isang tulak lang dyan. Hindi na makakatayo yan. Mangkukulam nga hindi ba? Huwag mong maliitin. Mahina ang pisikal dahil sa katandaan. Pero sigurado ako may nakatago lakas dyan. Parang hindi mo lamang galawan ng isang mangkukulam ah. Gumagamit ng salita yan, isang sambit pwede nating ikamatay. Trabahuin na nga natin para makauwi tayo kagad. Hindi na ako makapag-intay na makita yung pera ko eh. Napatitig si Danny. Napailing na lang din. Oo nga pala. Dahil nga pala sa pera kaya tayo nandito. Ano muna ang gagawin natin? Dediretso na ba yung matanda? Sasabihin bang, ikaw ba'y nangulam? Tapos dumakot sa mga bata. Isoli mo bago ka masaktan. O ano, ganun yung gagawin natin. Eto naman oh. Mabubuking tayo kapag ganyan. Halika. Panoorin mo yung gagawin ko ha. Ayusin mo lang yung tingin mo. Mamaya mahulaan yung sadya natin eh. Lumapit ang dalawa. Sa daan palang umaktong naliligaw. Nagkasagutan. Ginawang makatotohanan ang pagdrama. Umagaw ito sa atensyon ng matanda. Tinawag sila. Nag-usisa. Si Roy ang nakipag-usap. Ginalingan ang pagpili ng salita para makumbinsi. Tinuro nito ang daan pero bago sila hinayaang makalis, inimbitahan muna na maghapunan. Habang nakaupo sa hapag, naging malikot ang tingin ni Danny. Luma na ang bahay. Marupok ang materyales sa kahoy. May butas-butas na rin ang bubong. Sira ang ilang bahagi. Maliit lang, pero parang hindi isang tao ang nakatira. May mga gamit ng bata, laruan at damit. Nang maianda ang pagkain kagad sinunggaban ni Roy, pero pinigilan ng binata. Baka nakakalimutan mo nasa tahanan tayo ng delikadong tao. Hindi natin kilala yan. Mamaya may lason pa yan, imbis na makauwi tayo dala ang balita tungkol sa mga bata. Dadagdag pa tayo sa hanapin. Umayos ka. Huwag kang patay gutom. Tubig na lamang ang nilagok ni Roy. Magalang na tumanggi sa pagkain. Sinabing nakiupo lang sa hapag bilang respeto sa pag-aya. Naintindihan naman ng matanda. Sa halip na hapunan, nakipag-usap na lamang. Hindi maunawa ni Danny ang pakikitungo ng matanda. Magaan ang pananalita pero taliwas ang emosyon ng mga mata. Ito ang tipo na anumang oras ay may mangyayaring masama. Bumigat na rin ang pakiramdam ng paligid. Nang makapagpaalam, pumuslit sa labas. Pinagmasdang maigi ang lugar. Gubat, kabundukan. Walang ibang tahanan bukod sa bahay na ito. Matyagang nagmasid hanggang dumako ang tingin sa ibabang bahagi ng dingding. May maliit na bintana. Maingat na sumilip at doon natanaw ang 5 bata. Nakatalikod sa kanyang gawi. Nakayuko. Tahimik. Hindi gumagalaw. Sinubukang sitsitan pero walang sagot na para bang wala itong buhay. Bago mahuli, nagmamadali sa pagbalik sa loob. Para hindi mahalata, sumali na rin sa usapan kung ano-ano ang binahagi ng matanda. Nakinig at sumabay na lang din ang magkaibigan. Nang wala nang mapag-usapan, nagpaalam ang dalawa dahil dumidilim na rin. Hinatid pa sila sa tamang daanan. Tinuro ang direksyon pabalik. Magalang na nagpaalam ang mga binata. Sa sandaling nakalayo, binahagi ni Danny ang natuklasan. Ngayon pinag-iisipan na lamang kung ano ang indadahilan sa oras na babalik.
Bago yun, naganap muna ng komportableng lugar kung saan magpapalipas ng gabi. Sa ilalim ng sagingan nagpahinga, pinagtagpi-tagpi ang mga dahon at ginawang sapin. Maimbing ang tulog ni Roy, pero si Danny binabagabag sa nakita. Hindi man nasilayan ang mukha ng mga bata. Nararamdaman niyang nasa kalagitnaan ng paghihirap. Tumugma rin sa mga anak ni Madam Rosana, 2 lalaki, 3 babae. Nasa edad 6 hanggang 13. Maliban dito, hindi maintindihan ang mga gamit sa silid na yun. Parang tambakan ng mga basura. Hindi makilala ang amoy. Sa kalagitnaan ng pag-iisip, dumako ang tingin sa unahan. Malalim na ang gabi. Kalat ang dilim pero dahil sa liwanag ng buwan, naaaninag ang mga bagay-bagay. Kabilang rito ang figura ng tao. Hindi makilala kung babae o lalaki dahil nakabalot ang katawan. Mabilis ang kilos. Madaling nakapagpalit ng pwesto. Nung una inakala pinaglalaroan ng paningin, pero nang marinig ang hiyaw, naalerto si Danny. Ginising si Roy, sabay silang tumakbo. Sa bawat lingon makikita pa rin ang figura hanggang sa hindi na malayan kung gaano katagal nang tumatakbo sa lugar. Pinagpasalamat na lang ng dalawa na hindi nagkahiwalay. Sa kabutiang palad, nawala din ang imaheng iyon. Dito nakahinga ang magkakaibigan. Buisit, kamuntikan pa akong atakihin sa puso ah. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Akala ko, mabangis na hayop ang makikita sa gubat. May multo rin pala. Multo nga ba? Sa dami ng karunungan sa mundong ito, mahirap nang tukuyin kung multo o kagagawan ng tao ang isang bagay. Yung nakita nating parang tao naman eh. Pinaglalaroan tayo, tinatakot. Bakit mo ba kasi ako kinumbinsi na sumama sa'yo? Dinadamay mo ako sa takutan eh. Uy, wag mo nga akong sinisisi. Oo, kinumbinsi kita. Pero ikaw naman tong pumayag kagad nung marinigan tungkol sa hula. Naninisi pa to. Hindi mapigilan ni Danny ang magka-interes. Dahil may kinalaman sa kulam ang pagkamatay ng mga magulang. Paslit pa lamang nang sabihin ng albularyo ang kinamatay ng mga ito. Nasaksiyan din kung paanong magdusa ang ama't ina sa pinataw na sumpa. Nagbago ang anyo na parang pinaghalong tao at hayop. Nagbabago ang lahat. Hindi maunawaan ang kilos sa gabi na parang sinasapian. Ilang insekto ang natatagpuan sa higaan tuwing umaga. Sa ganitong paraan naghirap ang mga magulang hanggang sa binawian ng buhay. Dahil hindi maunawaan ang ganitong kababalagan sa murang edad, labis ang pagsisisi. Hindi nakahingi ng saklolo. Ito ang dahilan kaya nagka-interes sa kaso ng pagkawala ng mga anak ni Madam Rosana. Nais makaharap ang mangkukulam. Sa isip ng binata, hindi man ito ang may kasalanan sa nangyari sa mga magulang. Walang pinagkaiba. Parehong mangkukulam. Kinabukasan naglibot muna sa paligid para makahanap ng makakain. Sa kalagitnaan nakasalubong ang magkakahoy. Naguguluhan sa presensya ng mga binata. Humingi ng kaunting oras para makausap. Pasensya na kung naistorbo ko ang paglilibot nyo. Nakakapagtaka lang kasi na may naglalakwatsa sa baging ito. Hindi naman kayo mukhang naligaw. Ano ba talaga ang pinunta nyo rito? Tanong ng matanda na nagpakilala sa pangalang Mang Teofilo. Imbis na sagutin, nilis ni Roy ang usapan. Kaso nagpumilit ang matanda. Walang nagawa ko hindi magsabi ng katotohanan. Sa lugar po kasi namin, may magkakapatid na nawala. Nung nakaraang taon pa po, nanawagan ng ina. Nandito kami tumulong sa paghanap. Ang lugar na ito ang sinasabi ng mga hula. Pinahulaan kasi kung nasaan ang mga bata eh. Nagbago ang reaksyon ni Mang Teofilo
palihim na sumulyap sa direksyong kinalalagyan ng tahanan ng matanda na tinutuluyan nila. Tumatango pa ito. Ilang sandali pa ay naunang lumakad. Parang may sinasabi yung kilos ni Mang Teofilo ah. Napansin mo ba tumingin siya dun? Sa tahanan ni... Patay. Hindi natin natanong yung pangalan ng ali. Maging handa na lang tayo sa mga susunod pang makakasalubong. Parang maraming tinatago ang lugar na to. Nagpatuloy sa paghahanap ng makakain. Inihaw ang nahuling manok. Sinamahan na rin ng bungang kahoy na nakuha sa tabi-tabi. Pinag-usapan ang susunod na gagawin. Nang magkasundo, nagmamadaling bumalik sa tahanan ng ali. Nagbitbit ng mga prutas para patuloy na gampanan ang pag-aakto. Sa kabutiang palad walang tao. Hindi magilap sa paligid ang matanda. Sinamantala ang pagkakataon. Dumiretso sa ilalim na bahagi ng tahanan. Kanya-kanya sa pagduwal sa pagbungad ng matapang namoy. Para bang nabubulok na karne. Dumagdag ang malansang dugo. Nilalangaw ang paligid. Bukod sa lumang kagamitan, umagaw sa atensyon ang partikular na bahagi kung saan nakatambak ang punit na mga damit. Buhok, kuko, daliri, parte ng tao. Sa tabi naman natutuyong mantsa ng dugo sa sahig at dingding. Sa ngalan ng Ama, Anak at Pare, hindi na tao ang mga to. Wika ni Roy. Napatanda ng krus nang dumako ang pansin sa mga bata. Maputla ang balat. May bakas ng tahi kung saan-saan. Wala ng kuko. Hindi pantay ang pagkakagubit ng buhok. Nangingitim ang mga labi. Mulat pero wala ng kamalayan sa paligid. Nanlalamig at naninigas ang katawan. Ang ipinagtataka lang, wala na itong buhay pero nananatiling nakatayo. Sinubukan pang itulak pero nagmistulang matigas na pader. Hindi magalaw. Bago makapag-isip ng susunod na hakbang, nagmamadali sa paghahanap ng malulusutan nang marinig ang ingay sa taas. Nakabalik na ang matanda. Sa kabutiang palad nakatakas naman ang magkakaibigan. Halos kapusan ng hininga sa pagiging kabado. Pansamantalang nagtago sa gupat, nag-iisip ng gagawin. Sana hindi mapansin ng ali yung pagpasok natin dito. Ano na ang susunod pare? Hindi ko alam na buwis buhay pala to. Pero mas nakakatakot yung nangyari sa mga bata ah. Paano nangyari yung ganun? Walang naisagot si Danny sa tanong ng kaibigan. Kahit ito man ay walang ideya. Sa pagbalik, nasilip ang ginawa ng matanda. Nagsasalitang mag-isa. Sinusuklayan, pinapaliguan, binibihisan ang mga bata. Dahan-dahang inlalalayan palapit sa mesa. Sinusubuan ng pagkain. Pagkatapos nun ay nagbuklat ng libro. Binasahan pa ng kwento. Baliw na nga siya. Pero nung nakaraan nakakausap naman natin ang matino ah. Anong pakulo yun nilalaro ng babaeng yan? Sariliin mo na lang muna mga tanong dahil maski ako naguguluhan na. Kailangan madala tayo pabalik para mapatunayan na nahanap na nga natin ng mga bata. Hindi tayo papaniwalaan kung salita lang. Dapat merong ebidensya. Anong gagawin mo? Magbubuhat ka ng patay. Hoy Danny, kilabutan ka naman. Sa muling pag-alis ng ali, mabilisang pinasok ng mga binata ang tahanan. Kinuha ang ilang gamit ng mga bata na may palatandaan sa kanila. Pagkatapos nun, nagmamadaling tinahak ang daan pauwi. Dumiretso sa tahanan ni Madam Rosana. Humagulgul ito nang makilala ang mga gamit. Kinumpirma na pagmamay-ari ng mga anak. Lalo itong nawala sa sarili nang ibahagi ang kalagayan. Hindi kinaya ang naririnig.
Bago matapos ang pagsasalaysay, bigla itong nahimatay. Ang asawa nitong si Don Mariano ang kumausap kay Danny at Roy. Inakalang matutuwa sa ginawa ng mga binata, pero sermon ang inabot. Nagalit ito. Nakiusap pang wag mangialam sa kaso. Hiniling pa nakalimutan ang natuklasan. Nagkunwari na walang natagpuan sa kagubatan. Nagbayad naman ito ng halagang pinangako ng asawa, pero dumagdag ito sa iisipin nila Danny. Hindi sila hinayaang makausap muli si Madam Rosana. Sandali. Tama ba yung narinig ko sa lalaking yun? Nahanap na nga yung bangkay ng mga anak niya. Ganun pa ang sasabihin. Parang lumalabas. Siya yung may gawa kung bakit nawala yung mga bata eh. Pareho tayo ng iniisip. Sana nga lang mali tayo. O baka naman, ayaw niyang pag-usapan kasi sabihin na nating bangkay na. Pero kahit buto pa ang matagpuan, hindi ba dapat bawiin para man lang mabigyan ng maayos sa libing? Mga anak niya yun eh. Anong klaseng ama yun? Bahala siya. Ang importante rito may pera. Isang bag pa nga o ang bango pare. Amoy mo, dali. Wika ni Roy habang dinarama ang tuwa ng may maraming pera. Kagad binilang ang kabuuan at hinati sa parehong halaga. Inilapag sa mesa ang pera ni Danny. Nagpaalam itong umalis. Naiwan ng binatang nahulog sa malalim na pag-iisip. Binabagabag sa nangyari sa tahanan ng Ali. Dumagdag pa ang kilos si Don Mariano. Wala siya sa posisyon na mangialam, pero nakaramdam ng responsibilidad na alamin ang katotohanan. Pinalipas ang araw, nagmamatyag, nakikibalita sa takbo ng investigasyon. Sinarili muna nila Roy ang natuklasan para pag-aralan ang kaganapan. Lalo na ang mga pulisya at si Don Mariano. Katulad ng inasahan, hindi may kakaila ang kahinahinalang kilos. Sa pagkakaunawa ni Danny, inutusan ang pulisya na wag nang hanapin ang mga bata. Kumbaga, ipapakita sa mga tao lalo na kay Madam Rosana na ginagawa ang trabaho. Pero ang totoo ay hindi. Kinumbinsi pa nito na itigil na lamang ang investigasyon at tanggapin ang pagkawala ng mga anak. Kaso ayaw ng asawa. Ang lalim ng iniisip mo ah. Huwag mo sabihin na hindi mo pa rin nakakalimutan yung tungkol sa Ali. Alam mo, kahit ako man nakukonsensya eh. Kaso, ano bang laban natin kay Don Mariano? Pulis siya nga napapasunod eh. Pero tama bang manahimik na lang? Gayong may nalalaman naman tayo. Kausapin natin si Madam Rosana. Sabihin natin na handa tayong tumulong. Kukunin ang bangkay ng mga bata doon sa tahanan ng Ali. Hoy, naririnig mo ba yung sinasabi mo ha? Kung makapagsalita ka, akala mo may laban tayo sa mangkukulam ha? Sa nangyari doon? Ayoko nang umulit ha? Napansin ni Danny ang pamumutla ng balat. Pumapayat. Naninilaw ang mga mata. Panay ang pag-ubo. Naglalabas ng malapot na plema. May sakit ka ba? Nagkasala ka siguro sa engkanto doon sa gubat. Ganyan ka na ilang araw pagbalik natin mula doon ha. Nagpatingin ka na ba? Kulang siguro ng tulog. Napapadalas ang pagpupuyat ko eh. Gabi-gabi sa pasugalan tapos umiinom pa. Tigil-tigilan mo ang pagsalo sa basa ng iba. Minsan nagdudulot ng sakit ng tiyan lalo na sa inuman. Diyan nakuha ni Mang Toto ang sakit na hepa eh. Tignan mo ang nangyari. Labas-pasok sa ospital. Magpahinga ka rin, awat sa pagsusugal, pinapatay mo ang sarili mo eh. Sa kabila ng sinabi, duda si Danny na dulot ito ng pagpapabaya ni Roy sa sarili. Hindi niya alam kung saan nakakuha ng ideya, pero malakas ang kutob na gawa ito ng Ali. Dahil sa iniisip, kumuha ng ilang hibla ng buhok at dinala sa albularyo. Katulad ng iniisip, kasalukuyang dinanas ang sumpa ng barang. Tatapatin kita, Danny.
Hindi madali ang sitwasyong ito. Mahirap gamutin dahil direktang nakakonekta ang sumpa sa katawan at kaluluwa ng biktima. Ilan lang ang nakakaalam ng pamamarang ito. Saan ba kayo nagtungo nitong nakaraan? Paano nakuha ang ganitong kulam? Walang nagawa si Danny kundi sabihin ang katotohanan. Pinaliwanag ang natuklasan sa kabundukan, sa tahanan ng Ali, at sa biktimang nakakulong doon. Tahimik na nakinig ang albularyo. Inunawa ang detalye. Ito naman ang kinilabutan sa nalaman. Sa pagpapalitan ng opinyon, nangako si Mang Felipe na tutulong para mapakawalan ang mga batang bihag. Sa ngayon, kinakailangan munang isalba ang buhay ni Roy. Dinala ang kaibigan sa tahanan ng albularyo, si Nuri. Binigyan ng pangunahing lunas para humupa ang kalagayan. Pagkatapos inihanda para sa isasagawang ritual. Inihipan ng dasal. Maya-maya pa nawalan ng malay si Roy. Sinugatan ang balat. Binuhos ang katas mula sa ginawang lunas. Ilang sandali pa nagkamalay ang binata. Nagwawala. Sumisigaw na parabang maging kaluluwa na sasaktan. Patuloy sa pagdurugo ang sugat hanggang sa may gumalaw sa ilalim ng balat. Kusang lumabas ang insekto. Gumapang pero kalaunan binawian ng buhay. Muling nagsambit ng orasyon habang tinatahi ang sugat. Iho, tinanggal ko na ang insektong nagkakarga ng sumpa. Pero hindi ako sigurado kung mabubuhay si Roy. May kapit pa ang kulam sa kaluluwa nito. Ipagpapatuloy ko pa rin naman ang ritual pero uulitin ko. Walang kasiguraduhan. Sandali, hindi ko po maintindihan. Hindi ba kasabay ng pag-alis ng insekto ang sumpa? Bakit may kumakapit pa? Pamahika ng tawag sa pamamarang ito. Mataas na uri ng kulam. Maaaring maalis ang insekto anumang itinanim sa katawan ng biktima. Pero hindi nangangahulugan na 100% ang kaligtasan. Sinabi ko naman kanina, delikado ito. Tapusin niyo na lang po ang proseso. Baka magawan pa ng paraan. Pagkatapos ng problema kay Roy, patuloy sa paghihintay ng tamang pagkakataon na makausap si na Madam Rosana. Nahirapan dahil bantay sarado ang asawa nito at iilang tauhan. Habang tanaw sa malayo, bumigat ang dibdib ni Danny. Nararamdaman ang paghihirap nito. Nang makatsyempo pumuslit sa opisina at dito nangyari ang formal na pag-uusap. Inulit ang sinalaysay noon tungkol sa Ali at sa mga bata. Humagulgol ito. Habang sumasagi sa isipan ang kalagayan ng mga bata. Nang banggitin ni Danny ang Ali, nang mailarawang mabuti, may sinambit itong pangalan na ayon sa pagkakaalala may kinalaman sa asawa. Kahit si Madam Rosana naghihinala sa kilos si Don Mariano una pa lang, hindi kayang kumprontahin dahil isa siyang dakilang martir. Sunod-sunuran sa takot na masaktan. Nang marinig ito ng binata, nagkaroon ng ideya. Binaling ang usapan sa relasyon ng mag-asawa. Hindi naman pala mahal ang isa't isa. Nagpakasal alang-alang sa ikakaangat ng negosyo. Pera na magkabilang pamilya ang habol. Nagkaanak nga. Subalit hindi maramdaman ng mga bata ang pagmamahal ng isang ama. Dumidistansya si Don Mariano na parabang hindi nagmula sa sariling dugo ang mga ito. Nang lumalim ang kwento tungkol sa asawa, nabalikan ang noon na paghihinala. Magkakilala sila noong nasa kolehiyo pa lamang. Tahimik si Don Mariano. Mag-isa. Hindi pala kaibigan. At higit sa lahat tumatambay sa madidilim na bahagi kung merong bakanting oras. Maaga ito kung pumasok. Pinakaunang estudyante sa paaralan. Gagabi naman sa pag-uwi. Paminsan nauhuli na galing pa sa gubat. Palaisipan ang kilos na ito.
pero walang nagsalita dahil sa impluwensya ng pamilya. Kahit sa ilang taon ng pagiging mag-asawa, bilang sa daliri ang nalalaman ni Madam Rosana kay Don Mariano. Nagsimulang pagtagpi-tagpi ni Danny ang nabuong konklusyon. Nilinaw kay Madam Rosana na hinuha lamang ito. Baka nga po konektado si Don Mariano sa hali. Pasensya na po sa salita pero hindi kaya siya rin yung nag-utos na dukutin ng mga anak nyo. Kakasabi nyo lang, malayo ang loob ng asawa nyo sa mga bata. At minsan ang lumabas sa bibig nito na ayaw niya ng bata. Hindi ko naman sinasabing masamang tao si Don Mariano pero hindi rin po nating pwedeng baliwalain ang mga posibilidad. Kahit gaano pa kabuti ang isang tao, darating sa punto na makakaisip ito ng kasamaan sa sarili man, sa pamilya o laban sa ibang tao. Sa kabutiang palad, naunawaan ni Madam Rosana ang pinupunto ni Danny. Ang pagdududa sa asawa ang nagtulak para sumang-ayon sa plano ng binata. Ipinagbahala kay Danny ang susunod na hakbang. Ang importante rito, maibalik ang mga bata, buhay man o bangkay. Bumalik kay Mang Felipe. Nag-usisa tungkol sa kulam at kung paano kontrahin. Nagulat ang matanda lalo na nang mapansin kung gaano ito kaseryoso. Ibinahagi pa rin ang kaalaman sa kabila ng pagtataka. Pagkatapos nilinaw kung saan gagamitin. Teka lang Danny, sinagot ko ang tanong mo pero alam kong hindi mo rin magagawa kasi wala kang alam sa larangan na ito. Bakit ka ba nagtatanong ng ganitong bagay? Binisita ko si Roy. Kahit papano bumuti naman ang kalagayan niya. May binabala ka ba patungkol doon sa nawawalang mga anak ni Madam Rosana? Iho, huwag kang magpakabayani. Hindi ito laro na paslit ang kalaban. Mang Felipe, alam niyo po ang nangyari sa mga magulang ko. Natuto na ako sa kaganapan. Nasaksiyan ko ang paghihirap nila sa sumpa ng kulam pero wala akong nagawa dahil wala akong muwang. Ngayong nasa tamang pag-iisip na, wala mang alam sa lihim na karunungan pero malay natin, pumanig ang swerte, hindi ho ba? Ang pakikipaglaban sa mangkukulam ay hindi tungkol sa pagkapit ng swerte. Kinakailangan dito ang karunungan, kakayahan, pananalig sa gabay at pagiging handa sa kamatayan. Kung may binabalak ka, sabihin mo sa akin. Malay mo may maitulong ako. Walang pagdadalawang isip na binahagi sa albularyo ang plano. Ito man ay namangha sa isip ng binata. Para sa matanda, hindi ito tungkol sa pabuyang nakapatong sa bawat ulo ng batang mahanap. Pagbibigay ito ng hustisya, ito ang pinag-uusapan. Ibinahagi na rin ni Mang Felipe ang naisip na hakbang. Walang pagdadalawang isip na sinang-ayunan ng binata. Matapos gumayak, binaybay ang daan patungo sa tahanan ng ali. Hindi maaaring magpakita si Mang Felipe dahil isang tingin makikilala. Si Danny ang tumuloy sa tahanan, gumawa ng kwento bilang pain sa matanda. Nilapatan ng sabulag ang dala nitong pangontra. Sa kabutiang palad kumagat ang ali. Sa puntong ito lang din nakilala. Aling Marisol, maligaya ako nakabalik dito. May dala akong pagkain at karne. Sariwa ang mga yan. Wala po kasing pasok tapos naisip ko kayo. Tinulungan nyo rin ang kaibigan ko nung araw. Nga o pala, bakit nyo piniling manirahan dito? Masyado na pong malayo sa kabiasnan. Kayo na lang din ang tao. Walang kapitbahay. Hindi naman ako nag-iisa, iho. May mga anak ako. Nasa kwarto sila. Hindi ko lang pinapalabas dahil delikado ang lugar na to. Gusto mo ba silang makita? Napalanok si Danny nang masilayan ang ngiti ng matanda. Ginapang ng takot nang maalala ang itsura ng mga bata. Pero para malaman ang katotohanan, nilunok ang takot at pumayag.
Dinala siya ng matanda sa basement. Pigil hininga dahil mas dumoble ang tapang ng amoy kumpara ng una. Nagtataka dahil may sariwang dugo sa sahig. Naroon din ang buhok na bagong gupit. Nag-iwas ng tingin nang sumulyap si Aling Marisol. Pinakilala nito ang mga bata. Binigyan ng pangalan isa-isa. Lahat tumugma sa tunay na pagkakakilanlan ng mga ito. Tuloy-tuloy ang kwento. Hinuhuli ni Danny sa salita sa pamamagitan ng pagtatanong. Pero hindi naging madali dahil maingat ang matanda. Ang totoo niyan, apo ko sila. Ayaw alagaan ng anak ko kaya ako na lang. Nung una ayaw makinig kaya ginawa ko ang lahat para sumunod sa akin. Tignan mo sila. Ano man ang sabihin ko, walang kontra. Dahan-dahang inilabas ni Danny ang pangontrang likido. Habang abala sa pagtitig sa mga bata, sinamantala ang pagkakataon. Sinabuyan. Sabay tawag ng pangalan ni Mang Felipe. Dali-dali namang nagpakawala ng orasyon sa hangin ang matanda. Nanlaban si Aling Marisol. Dumampot na mga bagay pero inunahan ni Danny. Nanlaki ang mga mata sa gulat. Kagad nabitawan ang pala na direktang tumagos sa tiyan. Basta na lang ito hinugot sa tabi, sabay atake rito. Wala sa isip na ganon ang mangyayari. Gayunpaman, hindi to pinuna ni Mang Felipe. Inihipan ng dasal ang palito, sabay diin sa leeg ng matanda. Kagad nawala ng lakas, naglupasay sa sahig. Anak, sa ngalan ng sumalangit nawa ang kaluluwa ng mga batang ito. Napakahayop ng ginawa. Hindi lang pinatay, maging ang kaluluwang lupa ay pinahirapan. Wika ni Mang Felipe nang makita ang mga bangkay na hanggang ngayon ay nananatiling nakatayo. Kinalas ang sumpa kung kaya't nagbagsakan. Maayos na binalot isa-isa. Pagkatapos sinunog ng buhay si Aling Marisol kasama ang mga kagamitan. Dinala ang mga bangkay sa napag-usapang tagpuan. Pinagluksaan si Madam Rosana. Paulit-ulit na sinumpa ang asawa. Hindi pa man malinaw ang koneksyon ni Don Mariano kay Aling Marisol, ito pa rin ang sinisisi. Matapos mabigyan ng maayos na libing, tinawagan ang asawa para ipahinto ang operasyon ng otoridad. Sinabing tanggap ang pagkawala ng mga anak. Maraming salamat sa inyo. Napakahayop ni Mariano. Ginawa niya ito sa mga anak namin. Huwag kayo mag-alala. Hindi niya malalaman ang tungkol dito. Pagtatakpan ko kayo. Sa ngayon, kapag magkakasalubong tayo sa daan, huwag kayong tumingin sa akin, ha? Kilala ko siya. Malakas magduda pagdating sa ganitong bagay. Kailangan nating mag-ingat. Nagawa niyang ang patay ng sariling anak. Kayo pa kaya na hindi ka pamilya? Nakahinga si Danny. Sa ginawang pakiramdam, naigante rin ang mga magulang. Lihim na pinagmalaki ang sarili dahil nailigtas ang mga bata. Hindi lang isa o dalawa, kundi 5 bangkay ang naiuwi. Nabigyan ng maayos sa libingan. Lumipas sa mga araw, kalagayan naman ni Roy ang tinutukan. Kagaya ng sinabi ni Mang Felipe, hindi madali ang pakikipaglaban sa kulam. Gayunpaman kahit papano may mabuting pagbabago. Unti-unting nanumbalik ang lakas. Makalipas ang buwan, tuluyan ang nakaligtas sa kulam. Habang nagpapatuloy sa buhay, nabalita ng magkaibigan ang isa-isang pagbagsak ng negosyo ni Don Mariano. Kahit ang negosyanteng tinuring na pinakamayaman na baon sa utang, pinaghahanap ng pinagkakautangan, humantong sa punto na hindi magilap matapos maglayas. Binisita ni Danny at Roy si Madam Rosana. Sa kabutiang palad, hindi ito nasangkot sa isyu ng asawa. Magkaiwalay naman pala ang pinapatakbong negosyo. Subalit kapansin-pansin ang pagbabago sa pisikal na anyo nito.
Dahan-dahang bumagsak ang kalusugan, maging ang kulay ng mata ay nagbago rin. Habang nakatitig, nanumbalik sa alaala ang nangyari sa mga magulang. Ganito ang umpisa ng sumpa. Pagkatapos ng pagbisita, binagabag sa kalagayan ni Madam Rosana. Nang hindi matahimik tumakbo sa tahanan ni Mang Felipe, nag-usisa sa sintomas ng kulam. Marami ang binanggit sa dami ng uri. Naudlot ang usapan tungkol dito nang isingit ng matanda ang gawain ni Aling Marisol. Nagsaliksik ako pero walang sapat na impormasyon. Hindi ko alam kung gawa lang ng purong kulam o baka kalahating demonyo ang matandang yon. Kaya kahit ang katawang lupa nagawang patagalin. Niwala ngang senyalis ng pagkaagdas eh. Bangkay na lang pero nakakatayo pa rin. Nga pala, nagtatanong ka ulit tungkol sa kulam. May problema na naman ba? Si Madam Rosana po. Nakikita ko sa kanya nangyari sa mga magulang ko. Dahan-dahang bumagsak ang katawan eh. Yung kulay ng mata biglang nagbabago. Tapos mararamdaman na may problema talaga. Gusto ko ang pagpansin mo sa ganitong detalye. Pero baka nakakalimutan mo na hindi lahat ng ganong sintomas ay dahil sa kulam. Pwedeng dulot lang ng pagpapabaya sa sarili. Mahabang panahon din ang pagluluksa ni Madam Rosana sa sinapit ng mga anak niya. Dumagdag pa ang problema sa asawa. Walang nakakaalam kung kumakain pa ba ng tama o may sapat na tulog yan. Tama naman ho kayo pero iba ho talaga ang kutob ko eh. Teka, may isa pa akong itatanong sa'yo. Hindi ba magkasama kayo ni Roy papunta doon sa tahanan ni Aling Marisol? Bakit siya lang ang tinamaan ng kulam? Nang mahanap ko mga gamit doon, kayong dalawa ang pinatawan niya ng sumpa pero kay Roy lang tumama. Dani, tapatin mo nga ako iho. May nalalaman ka bang paraan para makaiwas sa sumpa? Napakamot ng ulo si Danny habang nag-iisip. Sa ginawa, bahagyang umangat ang damit. Dumako ang tingin ni Mang Felipe sa bewang. Hindi makapaniwala na merong tinatangan. O bakit ganyan ho kayo makatingin? Hindi naman ako multo ah. Habak. Meron kang habak. Nauunawaan ko na. Hindi ka tinatablan dahil sa tangan mong habak. Saan mo nakuha yan? Masyadong pamilyar ang itsura. Bigay ito ng ama noong paslit pa lamang. Ang sabi proteksyon sa masamang tao. Ibinili na huwag tanggalin kahit tumanda na. Walang ideya kaya binaliwala. Ngayon lang nalaman ang tunay na gamit. Hindi makapaniwala sa pagpapaliwanag ni Mang Felipe tungkol dito. Hindi lang laban sa taong may masamang balak, pati na rin sa kulam, parang, aswang, at iba pang elemento o kababalagan. Nagbungkay pa ang albularyo na aralin ang dasal at orasyon, pero tumanggi si Danny. Hindi na nais pang palalimin ang pagkakakilala sa lihim na karanungan. Sa nangyari pa lang sa isyu ng kulam, hindi madali ang pinagdaanan. Bumalik ang usapan tungkol kay Madam Rosana. Binisita na lamang ni Mang Felipe para personal na masuri. Namangha sa binata. Tama ang hinala. May kapit ng kulam sa katawan ng negosyante. Nang magsagawa ng ritual, napailing na lamang. Ang nasa likod nito ay walang iba kung hindi si Don Mariano. Ano ba talaga yung problema ng taong yun sa akin? Pagkatapos sa mga anak ko, ako naman? Kung ganito lang palang sasapitin, sana hindi na ako nagpatali sa kanya. Pinakasalan ko pa. Tiniis ang pagmamaltrato tapos ganito ang aabutin ng pamilya ko. Hayop na yan, walang kaluluwa. Demonyo! Tama na. Walang magagawa yan. Hindi pag-aanong nag-ugat ang sumpa, kaya madadaan pa natin sa gamutan. Yun ay kung papayag kayong gamutin kita, nasa'yo pa rin ang pagpapasya. Manong naman, otomatiko na yan. Kapag nagpasuri ang tao, magpapagamot yan.
Malay mo baka may ibang desisyon. Gusto ko lang na malinaw at maayos sa pag-uusap bago isagawa ang akbang. Si Madam Rosana na mismo ang sumagot. Walang pagdadalawang isip na pumayag. Kagad isinagawa ni Mang Felipe ang panggagamot. Inihipan ng dasal, sumambit ng orasyon. Matapos ang mahabang pagbigkas, nagulat na lang si Danny dahil iba ang boses na lumabas sa mismong bibig ni Madam Rosana. Mas malalim na at halos boses lalaki. Maya-maya pa kinausap ito ni Mang Felipe. Pinatawag kita ngayon para usisain sa ginawa mo. Bago yon, sino ka? Sabihin mo ang pangalan mo. Sa tingin mo ba magsasalita ako? Inasahan ko na natatawagin mo ang aking espiritual na kakayahan. Bago mo ko makilala, kilalang kilala kita. Mali pala. Dapat ako magsabi. Bago kita pinatawag, kilala na kita kung sino ka. Gusto ko lang marinig mula sa iyong pagsambit ng pangalan mo, pero kung ayaw mo naman, ayos lang din. Umusad tayo sa kasunod na tanong. Pagkatapos sa mga anak, asawa naman, ano bang problema mo sa sariling pamilya? Kung ayaw mo sa kanila, pwede ka namang humiwalay eh. Hindi kailangang umabot sa kulam, sa isa-isang pagpatay ng bawat miyembro ng pamilyang binuo mo. Masyado kang maraming alam. Pero pasensya ka na. Tikom ang bibig ko sa katanungan mo. Huwag ka na rin mangahas na putulin ko ang sumpa. Baka maisipan kong ibaling sa'yo. Mauna ka pang mamatay kaysa sa asawa ko. Tignan mo na, dadulas ka na rin sa sarili mong salita, Mariano. Mag-ingat ka. Booking ka na. Natahimik ito at hindi na muling nagsalita. Natatawa na lamang si Mang Felipe habang pinagpapatuloy ang ritual. Pinutol ang sampa ng kulam. Pinatawa ng parusa si Don Mariano. Ilang sandali pa nagbalik sa ulirat si Madam Rosana. Sinabihan nito na huwag mag-alala. Naturuan ng leksyon ang asawa. Subalit napangibabawan ng galit at may hiniling. Naunawa ng albularyo ang punto kung kaya't magalang na sumunod. Hindi matahimik si Danny nang basta na lamang lumakad si Mang Felipe. Hindi narinig ang pag-uusap sa pagitan nito at ni Madam Rosana, kaya naman nagpapatanong. Sa pagkakaintindi sa kilos ng matanda ay may binabalak. Hindi tinigilan hanggat hindi sumasagot. Sumama si Danny sa paghahanap. Hindi inasahan sa kaparehong kagubatan matatagpuan si Don Mariano. Ang nagturo, ang magkakahoy na si Mang Teofilo. Hindi nakaligtas kay Mang Felipe kaya nagsabi ng totoo. Sa katunayan, kilala ng matanda ang negosyante pati na rin ang namayapang mangkukulam. Dito nalaman, pangalawang ina ni Don Mariano si Aling Marisol na siyang nagturo sa kanya ng kulam. Dinala sila sa tahanan kung saan ito nagtatago. Sinubukang umatake sa pamamagitan ng orasyon pero kaagarang nakontra ni Mang Felipe. Walang pagdadalawang isip, sinugod ng dasal. Hinayaang magdusa habang pinapakinggan ang bawat usal. Naglupasay ito ng umepekto ang orasyon ng albularyo. Pinipinsala ang pisikal na katawan, lalong-lalo na ang pag-iisip. Hindi naglaon, kusang bumigay ang katawan. Nanginginig si Danny habang nakatitig sa bangkay ni Don Mariano. Hindi inasahan na muling makakasaksi ng kamatayan. Bago matauan, narinig ang utos ng albularyo kay Mang Teofilo. Pinahukay ng libingan. Bago tinabunan ng lupa, sinunog ang bangkay. Teofilo ang pangalan mo, hindi ba? Naunawaan mo naman siguro ang pangyayari. May papagawa ko sa'yo. Isang bagay lang naman. Huwag na huwag ka magsasalita tungkol dito. Nakita mo mga mukha namin. Burahin mo sa isipan at kalimutan. Nagkakaintindihan ba tayo? Sa oras na malaman kong may binanggit ka, otomatikong gagana ang pinataw kong sumpa sa'yo. Huwag na huwag kang magkakamali sa pagbuka ng bibig.
Magandang araw sa'yo. Pagpalain ka nawa ng Diyos, Teopilo. Napalunok ang matanda sa banta ng albularyo. Kahit si Danny, kinilabutan. Makalipas ang ilang linggo, nabalitaan na lang ang sinapit ni Madam Rosana. Sinara ang lahat ng negosyo. Pinamigay ang mga ari-arian at pera sa mga nangangailangan. Pagkatapos kinitil ang sariling buhay. Walang nakakalam kung ano ang rason. Pero para kay Danny, gusto magpahinga matapos ang lahat na nangyari sa pamilya. Sino ba namang hindi mapapagod sa mga kaganapan? Asawa ang dahilan kung bakit nawalay sa mga anak. Maging siya ay pinagtangkaan. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Madam. Mabuting tao pa naman sana. Si Danny sa kabilang banda. Pinagdasal ang kaluluwa ng yumaong negosyante. Pagkatapos ng kaganapan, balik sa normalang buhay. Tuloy sa pakikipagsabayan sa galaw ng mundo. Naging kampante ang binata dahil ayon kay Mang Felipe. Habang nasa kanya ang habak, hindi siya masasangkot sa anumang kapamakan. At palagi niya ring tatandaan, ito rin ang naging daan upang malutas niya ang isang kababalagan. Isang pamilya ang naubos. Dahil sa kababalagan, dahil sa lakas ng mangkukulam. Depensa sa lahat ng uri ng sumpa na may kasamang rebuelta o balik sumpa. Ito ang Marahuyo Bracelet. Napakarami ng natulungan ng Marahuyo. Mula sa pagbibigay ng ginhawa sa nararamdamang sumpa at pagbabalik ng sumpa sa mga taong nang biktima sa kanila. Kung isa ka sa mga taong nabiktima ng kasamaan at kailangan mo ng proteksyon, subukan mo ang Marahuyo Bracelet. Kung interesado ka, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise Marahuyo Bracelet. Mag-ingat sa mga scammers.